sir. Eh, siya yun. Nakita ko si Buboy. Mukhang totoo ngang sinasabi nila. Aswang ang lahi ng mga yon. Nataranta nga ako nung nakita ko eh. Wika ni Bal na hindi na natuloy dahil sa taranta? Ang sabihin mo, baka ikaw yung tarantado. Naniniwala ka sa aswang-aswang na yan. Itayo ang ng aswang sa nasawa niya. Tanga! Ang sabihin mo, walang bulyas yung bayag mo, kaya takot ka. Nauuna ang katangahan mo kaysa sa tapang mo. Salitang pambabara ng amo niyang si Senyor Orpiano. Ngunit bakit ganito ang eksena sa intro natin mga kabagis? Ganito kasi ang nangyari. 1990, rehiyon ng Bicol. Mga kabagis, umpisaan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat. Kasal. Araw ng kasal noon ni Buboy at ni Evangelina. Masayang idinaos noon ng bagong mag-asawa ang kanilang kasal sa parang mismo nila Evangelina. Sa mga panahong to, ay masasabi namang nasa gitnang pamumuhay o middle class ang klase ng estado ng bagong kasal na ito. May kaya rin, pero di gaano. Sakto lang kumbaga mga kabagis. Kinasal lang sila sa West at hindi sa simbahan. Mas pinili nila yun kahit na kaya naman nila talaga magpakasal sa simbahan. Ngunit kung anong rason man ang meron sila, ay malalaman na lang natin sa kabuuan ng kwento. Maayos naman ang buong araw na yon ng mag-asawa sa kanilang kasal. Ngunit sa kanilang pulot gata, ay dito na magaganap ang mas hayop pa sa demonyo na mga pangyayari. Dahil lingid sa kaalaman ng bagong kasal na si Buboy at Evangelina, ay may nakatanaw sa di kalayuan sa kanilang parang na isang lalaki na may matagal ng pagnanasa kay Evangelina. At yun ay si Senyor Orpiano, kasama ang uripon nito. Tara na, Bal! Papasyal na lang tayo mamaya. Salita ni Senyor Orpiano sa kanyang kasama. At dun nga ay naglakad na sila ng tahimik papalayo sa idinaraos na kasal ng bagong magkabiyak. At pagsapit nga ng gabi, ang pulot gata ng mag-asawa ay magaganap na. Ngunit, biglang pagkalabog ng pintuan ng kwarto ng mga ito sa persahang pagbukas noon na para bang sinipa ng malakas ng kung sinong lalaki. Sunod noon ang bigla ang pagpasok ng isang lalaki na nakasombrero ng pangdesente nung araw at sabay tanggal nito. Anong ginagawa niyo dito? Salita agad ni Buboy na pabangon sa kama nilang mag-asawa. Ngunit agad na may sumipa sa kanyang sikmura at agad na napadukdok ito sa sahig dahil malaking tao yung bumanat sa kanya. Nung napadukdok siya, agad siyang pinalo ng kahoy sa kanyang batok at doon ay tuluyan na siyang nawalan ng malay. At doon ay napasok nga sila ng gabing yun nang di nila inaasahan. At yun ay si Senyor Orpiano. Nang mawalan ng malay si Buboy, nagsisisigaw na ang kanyang asawang si Evangelina at pilit pa niyang ibinabangon ang kanyang asawa sa pagkakawalan nito ng malay sa sahig sa tabi ng kanilang kama. Habang nagsasalita naman noon si Senyor Orpiano ng bakit mo naman pinili ang kunehong lalaki na to kaysa sa akin? Malamya! Paano ka papaligayahin nito? Konting sipa at palo lang. Tulog na! Kung ako na lang sana ang pinili mo, Evangeline. Bukod sa liligaya ka na, marami pang datong ang iyong mapapangasawa. Pero huwag kang mag-alala. Di naman mapupurnada ang inyong pulot gata. Dahil ako na lang ang magtutuloy. Ako na ang magbibigay ng gata. Salita ni Senyor Orpiano ng matalinhagang bastos ang bunganga. Kung hindi nyo kasi na itatanong, nangyari ito sa kadahilan ng matagal nang may pagnanasa itong si Senyor Orpiano o labis na pagmamahal kay Evangelina. At sinubukan din itong manligaw. Yun nga lang,
ay hindi siya gusto ni Evangeline dahil nga sa ang mahal niya ay si Buboy na kanyang nakilala. Kahit pa na ang usap-usapan nun o mga agam-agam sa kanilang bayan na ang pamilya ni Buboy ay galing sa lahi ng aswang. Kaya nga't suma total, nandoon si Senyor Orpiano ng gabing yun upang nakawin ang sandali ng pulot gata ng mag-asawa sa pamamagitan ng panggagahasa kay Evangelina. At dun nga ay naganap ang karumaldumal na panghahalay sa asawa ni Buboy sa mismong silid nilang mag-asawa. Wala nang nagawa si Buboy dahil sa kinaladkad na rin siya noon papalabas ng kanyang kwarto ng iba pang uripo ni Senyor Orpiano. At nung nagkamalay na siya, ay iginapos na rin lang siya na parang aso. Nakatali ang kanyang mga kamay papatalikod. Tapos ay nakakonekta ang taling yun o nakatali rin sa kanyang paa. Wala siyang nagawa. Hanggang sa kinaumagahan ay nadatnan na lamang siya ng ilan sa kanilang mga kamag-anak. At doon niya na nakita ang patay na niyang asawa. Banji! 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 Pagsigaw ni Buboy noon na umiiyak. Ginawa noon ang lahat ni Buboy para mabigyan ng katarungan sa paraan na legal at batas ang nangyaring kahayupan sa kanyang asawa. Nagawa ni Senyor Orpiano. Pero mukhang nakapiring ang batas pagdating sa maimpluwensya at makapangyarihang tao tulad ni Senyor Orpiano. Kaya't sa isang taon ng kanyang paghahangad ng katarungan ay walang nangyari. Bagkos ay bumalik pa nga si Senyor Orpiano sa kanilang bayan pagkatapos nitong magpalamig lang sa Maynila sa kanyang nagawang kasalanan. Punong-puno ng puot at galit noon si Buboy, lalong-lalo na nung nalaman niyang buhay at bumalik ang taong winalang niya ang buhay niya. Kaya't sa pagkakataong yun, minabuti ng umakyat ni Buboy sa bundok kung saan nakatira ang kanyang mga totoong mga magulang o pamilya ng aswang na Tambalolos. Yun ang pangunahing tawag nila sa mga lahi ng aswang na to. Ang lahi ni Buboy, mga Tambalolos. Konting pagpapaliwanag lang sa nilalang na ito, mga kabagis. Sa kwento ng iba, isa itong alamat na nilalang sa Bicol o kabilang sa Philippine folklore na sagisag ng pagnanasa at paghihiganti. Doon sila nabubuhay. Kalimitan daw na nilalansi o nagbabalat kayo ang mga ito bilang mga mabubuting tao para makaakit ng kanilang bibiktimahin. Ngunit dito sa kwento ay iba naman ang pagkakapaliwanag ng iba na isa lang daw itong uri ng aswang din na nabubuhay ng tahimik nung mga unang panahon. At taliwas naman sa unang naisalaysay na nabubuhay sila sa pagnanasa at paghihiganti. Bagkus ay sila nga yung umiiwas sa mga tao para sila ay huwag husgahan ng mapanghusgang lipunan. Ngunit ganun pa man na may iba't ibang bersyon na ang mga sari-saring tao patungkol sa mga Tambalolos, ay tuloy pa rin natin ang kwento. Dala ang paghihimutok ng damdamin nun ni Buboy na tinawag na kuneho ni Senyor Orpiano. Narating niya nga ang lugar ng kanyang pamilya. At pagpasok ni Buboy sa isang maliit na baryo na nasa kalagitnaan ng gilid ng bundok, kakaibang paningin ang dumapos sa kanya sa mga ilang tao na naroroon. Dahil ang lahat ng tao na nadatnan niya doon ay napatigil sa kani-kanilang gawain dahil sa pagtingin nila kay Buboy. Ang lahat ng paningin ng mga yun ay nakatuon sa kanya, sa kanyang paglalakad mismo. Yun bang parang may artistang dumating? Ganon. Pero di naman siya nilalapitan. Nakatingin lang ang mga yun sa kanya na walang bakas ng emosyon sa kanilang mga muka at mata. Yung tipong may mararamdamang kang kilabot pero hindi ka naman tinatakot ng mga yun. Ganon. Parang wala lang naman yun kay Buboy. Dinaanan lang niya ang mga ito.
hanggang sa marating na niya ang isang bahay doon. At doon na pala mismo ang bahay ng kanyang mga magulang. Nakabukas yung kubo, pero nanatili lang naman sa harapan ng hagdan si Buboy at hindi nagsasalita. Hanggang sa mga ilang sandali pa, nakarinig na siya ng pagtunog ng kahoy na may kasabang yabag ng paa mula sa sahig ng kubong yun sa loob. Medyo madilim yung loob ng kubo dahil wala yung bintana at tanging sa pintuan lang talaga nun magmumula ang liwanag papasok doon sa kubo na yon. Pero bago pa man makarating yung yabag sa pintuan na kinaharapan ni Buboy, "Boy, bakit ka nandito? Anong kailangan mo?" Salita ng isang garalgal na boses kasabay ng paglabas nito sa pintuan. At isa yung lalaki na di naman gaanong katandaan at parang sa taong grasa ang kasuotan nito at parang hindi naliligo ng ilang buwan. At may hawak ito na kahoy na parang nagsisilbing tungkod nito sa paglalakad. Hindi sumagot nun si Buboy. Bagkus ay bigla na lamang itong lumuhod sa harapan nung hagdan at di na rin umiimik noon ang matanda. Bagkus ay bumaba ito. At sa pagkakataong yun ay tutok na ito sa kinaluluhuran ni Buboy sa harapan niya mismo. Nang biglang boses noon. Pagkatapos ay kumpas nito ng kanyang tungkod sa mga taong nakatingin kay Buboy kanina pa. Nung pagdating niya, parang nagbugaw lang naman siya ng hayop sa ginawa niya at walang salitang lumabas sa kanyang bibig. "Huh?" Tunog lang yun ng boses niya. Pero kasabay noon ang matalim na tingin niya sa mga tao doon. Dahilan naman na parang mga maamong tupa ang mga yun na bumalik na lang sa kani-kanilang mga gawain. At hindi na nila pinansin si Buboy at nung lalaki na kaharap niya. Doon ay bigla nang umimik si Buboy habang nakaluhod pa rin sa lalaki na mas malayong matanda sa kanya. Ama, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa pagtalikod ko sa inyo." Salita ni Buboy. Tunog na tugon ng lalaki na siya naman palang ama ni Buboy. Sabay sambit niya ng, "Bakit? Bakit ka bumalik dito, Buboy? Tumingin ka sa akin." Doon ay marahan na tiningala ni Buboy ang kanyang ama dahil sa nakayuko ang kanyang ulo noon habang nakaluhod sa pagsambit ng lalaki. At nang matitigan na niya ang kanyang ama, nagsalita naman yun ng, Nasaan ang apoy sa iyong mga mata? Matapang mo kaming tinalikuran ng iyong ina nang dahil lamang sa iyong sariling pagnanasa at kagustuhan sa babaeng yun." Salita ng lalaki na direktang nakatitig nun sa mga mata ni Buboy. "Ama, tunay kong minamahal ang babaeng yun. Hindi lang yun basta pagnanasa o kagustuhan lang." Sagot ni Buboy. Napangisi lang naman noon ang kanyang ama. Sabay salita nito ng, Tumayo ka na. Tumayo ka na." Salita ng ama niya. Kaya't tumayo naman agad si Buboy. Pero kasabay noon ang pagbaling ng kanyang ama ng tingin sa ibang bahagi na para bang tinatanaw nito ang kapatadan o ang sibilisasyon mula sa bundok na yun. Mataas kasi ang bundok na to na kahit nasa gitnang gilid ka lang noon ay matatanaw mo na ang mga ilang bayan. Boy, hindi ako nagkulang ng payo sa iyo, anak. Marami naman tayong mga kauri na mga dalaga. Bakit mo pa kasi pinili ang babaeng yun na hindi kabilang sa ating uri? Sinabi ko na sa iyo mula nung nagbibinata ka pa lamang na ang mga tao, hindi man lahat, pero karamihan ay namumutawi sa pagkatao nila ang inggit, pagnanasa, pagkamakasarili, mapanlamang sa kapwa, mapanghusga, at matakaw sa kapangyarihan ng salapi na siya nang tumitimbang ng kanilang pagkatao.
At dahil lamang yun sa ayaw nila na nauungusan sila ng mga kagaya nila. Kaya nga nandito tayo sa bundok, anak. Dahil sa naranasan ng ating lipi, ang kanilang mga ugaling maiitim dahil sa pagsulong ng panahon. Sermon ng ama ni Buboy sabay tingin sa kanya sa mga huling salita nito at nagpatuloy sa pagsasabi ng, "Anak, alam kong mabait ang napili mong babaeng si Banji, pero hindi lahat ng nakapalibot sa kanya ay kagaya niya. Kaya't dapat ay nag-ingat ka. Masyado kang nagpakampante, boy, at naging malambot sa mga tao." Ang mga syudad o mga bayan na natatanaw mo mula dito at sa dako pa ng ibang lupain na to na naging moderno na sa panahong nagdaan ay maganda kung titignan mo, kagaya ng mga taong nakatira sa mga to. Pero anak, sasabihin ko sa iyo, walang pinagkaiba ang kagubatang ito sa mga merkado na iyong natatanaw. Dahil kung gaano kabangis ang mga hayop dito sa gubat, ay mas maraming masahol na hayop sa syudad. Yun nga lang, ang mga hayop dito, anak, ay normal na hayop. Kaya alam mo kung ano sila. Pero ang mga nasa bayan, sila yung mga hayop na marunong mag-isip, manloko, at kayang paikuti ng batas na ginawa rin nila para sa kapakanan ng iilan. At ang masama dun, anak, hindi naman sila hayop sa panlabas na anyo. Pero mas masahol pa sila sa hayop o sa mga dyablo o aswang na tinatawag nila kagaya natin. Mahabang paliwanag ng ama ni Buboy at tugon naman niya ng, "Naiintindihan ko na ngayon, ama." Pagkatapos noon ay lumapit ang kanyang ama sa kanya, sabay hawak sa balikat ni Buboy at salita niya ng, "Hindi mo na kailangang makiusap, anak, at magpaliwanag sa akin. Matagal nang nakarating sa akin ang nangyari sa iyong pakikipag-isang dibdib kay Evangeline. Ikinalulungkot ko, anak, ang nangyaring yun sa iyo. Pero kailangan mong maghiganti. Alam kong yun ang dahilan kung bakit ka naparito, anak. Ang nag-iisa kong anak. Buboy, patayin mo sila. Patayin mo silang lahat, ang buong pamilya nila, at sasamahan ka ng buong angkan natin. Ipadama mo sa kanila ang pait ng ginawa nila sa iyo. Matagal na akong nagtitimpi sa mga taong yan, pero ngayon, kinantikan nila. Ipaparanas natin ang sariling ideolohiya na kanilang ginagawa, ang paghihiganti." Bigkas ng ama ni Buboy nang dumating naman ang isang babae habang nag-uusap ang dalawa. Anak? Anak, Buboy? Paglingon ni Buboy sa kanyang likuran ay bigla naman niyang nakita ang kanyang ina. Sabay lapit na nito sa kanya at yinakap si Buboy. Buti bumalik ka na. Bumalik ka na, anak. Salita pa nito habang nakayakap kay Buboy. Doon ay nagsalita naman ang ama nito. "Celia, tama na yan. Huwag mong masyadong turuan ng emosyon ng iyong anak." Pero Narding... Oo, alam ko. Kaya itigil mo na yan. Nandito ang anak mo para sa tulong natin at hindi para sa awa. Kaya imbes na paiyakin mo siya, tulungan mo siyang manindigan bilang isang tunay na lalaki. At nasa wastong edad na siya, kaya't ang kailangan niya ay mga payong makakatulong sa pagkatao niya. Hindi yang iyak-iyak na yan, dahil kailangan niyang tuluyang tanggapin ang kanyang tunay na pagkatao. Anong ibig mong sabihin, Narding? Simple lang. Ibibigay ko na sa anak mo ang mutyang dapat para sa kanya na ipinakatatago ng buong ninuno ng aming pamilya. Dahil bababa kami ng bundok, maghihiganti kami sa mga taong umapi sa anak mo at yumurak ng kanyang pangarap sa buhay sana dahil sa isang ganid na tao. Nang marinig ni Buboy ang sinabi ng kanyang ama,
Biglang sumiklab ang nag-aalab nitong galit sa mga taong umapi sa kanya, lalo na't narinig niya ang suportang ipinabatid sa kanya nito at handa niya nang lunuki ng pagiging isang tambalolos o tambaloslos. Matapos ang usapan na yun ng mag-ama, agad silang naghanda para sa napipintong pagbaba nila sa bundok upang sugurin si Senyor Orpiano, na siyang naging sanhi ng pagkawasak ng bubuin sanang pamilya ni Buboy. Doon ay napagdesisyonan ni Buboy na tama na ang pagdadalamhati at kailangan na niyang tanggapin ang kanyang tunay na pagkatao, ang pagiging kabilang sa lahi ng aswang o mga tambalolos. Kaya nga't inantay ng ama ni Buboy pati siya at ng buong angkan noon ang kabilugan ng buwan upang isagawa ang ritual sa pagbibigay ng itim na mutya kay Buboy o pagsasaaswang nito. Nang sumapit na nga ang gabing yun, "Buboy, anak, maiga ka na," salita ng ama ni Buboy. Humiga naman si Buboy noon sa mga kahoy na pinagtagpi-tagpi lang upang parang magsilbing papag sa gitna ng kanilang maliit na baryo. Humiga si Buboy doon na punong-puno ng langis ang kanyang katawan na siyang pinahid ng kanyang ina bago gawin ang ritual na ito. Hubad kasi ang pang-itaas na damit niya mula sa pinagtagpi-tagping kahoy na yun habang si Buboy ay nakahiga. Parang nakadirektang nakatapat ito sa liwanag ng bilog na buwan. Pagkatapos, sa harapan mismo ni Buboy sa kanyang paanan ay ang isang bungo ng kalabaw o baka na may mahabang sungay na siyang parang sinasamba ng kanyang buong tribo. Nakalagay yon sa isang mahabang tulos ng kawayan na nakapatayo. Ang mga iba sa kanyang katribo noon ay nagpapahid na rin ng mga langis sa katawan kasama ang kanyang ama na malapit din lang sa kanya ng mga sandaling iyon. Nahubad din ang pang-itaas na damit upang isagawa ang ritual. Nang maya-maya pa ay nag-umpisa ng gumawa ng tunog sa pamamagitan ng kani-kanilang mga boses ang mga tao doon, ang mga katribo ni Buboy. Normal na tao lang naman sila kung titignan mo, pero kayang-kaya nilang gayahin ang mga tunog ng hayop sa kagubatan, pati huni ng iilang ibon. Para bang tinatawag nila noon ang esensya ng kalikasan sa pamamagitan noon. Hanggang sa nag-isa na lang ang kanilang tunog at bumabanggit na lamang sila ng iisang salita ng sabay-sabay. At papalakas na yun ng papalakas. Isa yung inkantasyon na parang pakiramdam mo kapag narinig mo ito ay naiiwan o umaangat ang iyong kaluluwa mula sa iyong katawang lupa. Basta, siguro sa kilabot na rin na iyong madarama. Hanggang sa parang inabot na ng mga yun ang sukdulan ng ingay ng kanilang inkantasyon na ginagawa. Itinaas bigla ng ama ni Buboy ang isang punyal na pakurba ang pagkakalilok. Doon ay sabay-sabay naman na tumigil ang lahat sa kanilang inkantasyon. Tumahimik ang buong paligid. Tahimik din lang noon si Buboy na tinitignan ng buwan sa kanyang pagkakahiga sa nagaganap nga na ritual. Sabay, sugat ng braso ni Buboy ng kanyang ama gamit ang punyal na hawak nito. Pagsirit ng dugo ni Buboy ay inilaid pa ng kanyang ama ang punyal sa dugo nito. Si Buboy naman noon ay nakatuon lang ang konsentrasyon sa pagtitig sa buwan na para bang hindi iniinda ang hapde ng pagkakasugat nito sa punyal. Hanggang sa matapos ilaid-laid ng kanyang ama ang punyal sa sugat upang mabahiran yung lahat ng dugo ni Buboy. May kinuha na ito sa sisidlan at yun ay isang itim na bato na parang mas malaki lang ng konti sa buto ng munggo at tuluyan na niya yung isinubo kay Buboy. Linulok yun ni Buboy habang nag-uutib naman ang kanyang ama na parang sa tunog ng kanyang boses ay tunog demonyo na
Pagkatapos nun ay lumipat ang ama ni Boboy sa harap niya, kung saan nakapatayo ang isang tulos kung saan nakasabit ang bungo. Itinaas nito ang kanyang dalawang kamay sa pamamagitan ng pagdipa. Nakaharap ang kaliwang palad nito sa langit at ang kanang kamay naman nito ay hawak ang punyal na may dugo ni Boboy at nakapaibaba ang talim nito, kaya't may konting patak pa ang sariwang dugo ni Boboy. Hanggang sa nag-utib na naman ito ng papalakas hanggang sa maging inkantasyon na yon sa harap mismo ng bungo na may sungay. At pagkatapos noon ay tinarak niya sa harap noon ang punyal na may dugo ni Boboy sa lupa. At doon ay may lumapit na isang nilalang mula sa tribu rin na kabilang sa nakapalibot kay Boboy. Sa ama niya ito lumapit. May hawak yun na sulok. Inabot niya yon sa ama ni Boboy. Tinanggap naman niya ito. At habang pumapatak naman ang dugo ni Boboy sa ilalim ng pinagtagpi-tagping kahoy na kanyang kinahihigaan, sa lilim pala noon ay mga pinong sangarin ng kahoy na tuyo na madaling sunugin. At doon ay sinilaban na lang bigla ng ama ni Boboy ang mapinong kahoy na yun sa silong nito at sinabi sa ibang dialekto ito, "Apoy ng impyerno! Sunugin mo sa karimlan ang awa sa kaluluwa ng aking anak at muli mo siyang buhayin sa iyong kapangyarihan." Yun ang ibig sabihin ng sinabi ng ama nito. Sabay ng paghangin ng malakas at nagliyab ang apoy sa silong ng kinahihigaan ni Boboy. Hanggang sa tuluyan na siyang tinakpan ng usok at apoy nito. Pero hindi man nangamba ang ama nito kung masusunog na si Boboy. At habang nangyayari yon, sari-saring mga sigaw ang maririnig mo sa paligid na parang galit at pagdurusa. Pero nanggagaling ang tinig na yon sa apoy hanggang sa isang malaking nilalang na maitimang balat ang bigla na lang tumalon mula sa apoy. Lumabas ito doon. Parang nagbabaga ang mga mata nito sa pagkapula at hubot-hubad din ito sa matipuno nitong pangangatawan. Ngunit ang nguso nito ay para ng sa aso at meron din itong buntot na parang sa aso na rin at ang kanyang mga paa ay para na rin sa aso, ngunit sadyang parang hulma pa rin ito na paa ng tao dahil sa laki. Anak, maligayang pagpabalik sa iyong tunay na angkan. Salita ni Mang Narding na ama ni Boboy pagkalapit niya sa nilalang. Nang matapos ang gabing yun ng ritual, tuluyan nang tinanggap ni Boboy ang kanyang pagiging aswang sa pamilya o lahi ng Tambalolos. Nang kinaumagahan nga nun, ay muling nag-usap ang mag-ama. "Anak, kumusta ang pakiramdam mo?" Tanong ni Mang Narding. Itay, maayos naman ang pakiramdam ko. Ngunit, hindi pa lubusan. Dahil sa hindi pa natapos ang aking gustong mangyari. Huwag kang mag-alala, anak. Inihahanda ko na ang mga kalalakihan sa ating tribo, Olay. At bababa na tayo ng bundok sa lalong madaling panahon. Tugon dito ni Mang Narding. At dun nga, makalipas ang ilang araw, ay bumaba na si Mang Narding sa bundok kasama si Boboy at ng 12 pang mga kalalakihan sa lahi nila upang tunguhin ang lugar ni Senyor Orpiano. Sa paglipas ng mga oras ay narating nga nila ang kabayanan. Pasimple lamang sila noon sa kanilang mga kinikilos sapagkat iniiwasan ng mga ito na makahalubilo pa ang mga taong nasa paligid.
At ang tanging misyon lang nila ang kailangan nilang hanapin. Alam ni Buboy kung saan naroroon ang bahay ni Senyor Orpiano. Nasa kalagitnaan yun ng malawak na bukid. At sa palibot na nito ay ang mga lupaing sakain na pagmamay-ari niya. May rancho din ito na pinag-aalagaan niya ng kanyang mga kabayo. Ibig sabihin nun ay talagang isang mayaman o prominenteng tao din si Senyor Orpiano. At hindi basta-basta ang pagsalakay o paggawa ng masama sa kanya. Dahil sa mga tauhan nitong nakapalibot, hinantay nila ang pagsapit ng gabi upang sa ganoon ay maisagawa nila ng maayos ang kanilang tangkang paghihiganti kay Senyor Orpiano. Hanggang sa sumapit na nga ang gabi. Malamig na ang simoy ng hangin sa kabukiran, kasabay sa saliw ng mga matatayog na talahiban sa mga tambak o pilapil, ay ang siya namang pagsilip ng mga mapupulang mga mata na parang may mga nilalang na nakakubli doon. At yun ay walang iba nga kundi ang mga tambalolos. Nakasipat sila mula sa malawak na palayan habang nagaangil ng mahina. At nakatitig ang mga yun sa iisang direksyon lamang. At yun ay walang iba kundi ang mansyon ni Senyor Orpiano. Walang bakod o anong sagabal sa daraanan nila sa pagtungo sa mansyon na yun. Open area kumbaga. Dahil nga sa lupain naman na lahat yun ni Senyor Orpiano. Makalipas pa ang ilang sandali. Nagsimula ng kumilos ang mga tambalolos papalapit sa malaking mansyon. Pagapang ang ginawa nilang pag-abante. Habang kakaunting pagsilip lamang ang kanilang ginagawa sa tayog ng mga palay na malapit ng magsuhi o mamunga. 14 na nilalang. Wala namang kamalay-malay ang tauhang nagbabantay noon sa kapaligiran ng mansyon ni Senyor Orpiano sa mga nilalang na gumagapang na ng marahan papalapit sa kanila. Sa katunayan, kung tititigan natin sa itaas mula sa ating kaisipan o imahinasyon, ang nagaganap. 14 na nilalang ang halos sabay-sabay na gumagapang noon. Marahan silang nakasilip sa mga dulo ng palay at pinagmamasira ng kilos ng mga tao nito sa labas na alam naman nilang armado. Ngunit nagpatuloy pa rin sila sa kanilang ginagawa. Titigil, tapos ay hahakbang. Titigil, tapos ay hahakbang ulit ng marahan. Ilang sandali pa ang lumipas na natapos ay wala pa ring nakakapansin sa paggalaw ng mga palay sa isang direksyon lamang sa mga tauhan ni Senyor Orpiano. Hanggang sa isang lalaki agad noon sa mga nagbabantay sa paligid ang tumimbuang at parang pagtarak ng kung anong matulis na bagay sa lalamunan nito. At agad yung nakaladkad patungo sa palayana. At yun na nga ay ang grupo nila Buboy na nasa anyo ng pagiging mga aswang o tambalolos. Isa-isa nilang pinutumba ang bawat kalalakihan noon sa gilid ng mansyon na yun. Ngunit habang ginagawa nila ito, alingaw-ngaw na ng mga putok ng barel sa kabukiran. Ibig sabihin ay nakita na rin sila ng mga ito. Ngunit habang nagpapaputok ang mga tauhan ni Senyor Orpiano sa kanila, dahil sa mabilis na nawawala din ng mga tambalolos, pagkatapos nilang makita lang ng saglitan ang mga ito. Kaya't, "Mga halimaw! Mga halimaw!" Sigaw pa ng isa doon na pumuputok na lang sa kung saan saang direksyon dahil sa di naman niya alam kung nasaan ang sinasabi niyang aswang na pinapaputukan niya.
Nagtagal pa ng mga ilang minuto ang putukan at hiyawan nun sa paligid. Hanggang sa mga ilang minuto, unti-unti nang humupa noon ang hiyawan at bumalik na sa katahimikan ang lugar. Sunod noon ay napasok na ng mga tambalolos ang mismong pamamahay ni Senyor Orpiano. Walang nagawa ang mga tauhan nito sa pag-atake ng lahi ni Buboy. Nang makita na ni Buboy si Senyor Orpiano sa paggalugad nito sa buong mansyon. Halimaw! Halimaw! Hindi ako halimaw, kundi ikaw. Kaya't dapat lang na mawala ka. Tandaan mo ang pangalan ko. Ako si Buboy. Nang gabing yun ay namatay si Senyor Orpiano sa mga kamay ni Buboy. Sa paghihiganting ginawa ni Buboy ay naiwan naman ang ibang kapamilya ni Senyor Orpiano. Hindi nila ito pinatulan. Pero lahat ng sangkot sa naganap nung gabi na namatay ang asawa ni Buboy ay kanilang pinagpapapatay. Pagkatapos ng mga kaganapang yun, sa paglipas nga ng araw, ay naging balibalita ang pagpatay sa isang hasyendero o mayamang tao ng mga aswang na tinatawag nilang mga tambalolos. At mula din noon ay hindi na nakita pang muli ang lalaking minsan ay tinawag nila sa bayan na si Buboy.